So, pag-usapan po natin itong inilabas na itong sinabi ni Robin Padilla, no? Sa inilabas po ito sa Inquirer as of November 3, ang sabi dito, mainam na ngayon at bumalik na si Senator Pampilo Lacson para mamuno. Magpasalamat na rin po tayo at siya ang muling tagapangulo ng komite ng Blue Ribbon Committee mula sa Majority Black kesa po sa ibang mga senador na batid natin ang lantaran, ang kulay ng politika. Sino po ba? Sino ba ang ang nag-iisang papalit kay Ping Lacson, hindi ba si Marcoleta lamang sa minority? If papalitan po si Tito Soto, di ba? When it comes naman sa majority, wala namang ibang choice kundi ang talagang lang po, ang pasado, ang qualified is si Ping Lacson kasi magaling po siyang investigador. Sinasabi po ng iba, hindi naman siya abogado. Hindi po lahat ng abogado is magaling na investigador. Iba po ang trabaho ng investigador, iba po ang trabaho ng abogado. So hindi po kailangan na abogado ang magiging chair ng Blue Ribbon Committee na pinagdidikdikan nitong mga DDS, no? Mga DDS senators na kailangan daw lawyer. Hindi naman kailangan kasi pag lawyer ba hindi naman sila magaling na abogado. Ito nga si Marcoleta, pulpul na abogado ito kahiyahiya nga ito, low rank nga, di ba? Sabi ni former Supreme Justice na si Carpio. Ay naku, magagalit ang mga DDS. Mahal na mahal pa naman nila si Marcoleta. Sorry po So, mahal na mahal pala nila si Marcoleta. Na-insulto ko na naman. Seryoso. Pero anyway, yung mga ganyang low rank po, pasadong-pasado talaga sa mga DDS yan. Yung mga ganyan. So, pag-usapan natin itong mensahe ni Robin na wala siyang tiwala sa ibang senador na hahawak sa Blue Ribbon Committee kundi si Ping Lacson. Hindi ba DDS yan? So, magkakaalyado sila ni Marcoleta. So, ibig bang sabihin nito wala siyang tiwala kay Marcoleta or napapansin niya na yung pamumulitika ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Imagine nyo nung po siya ang chair, actually kahit hindi siya chairman dyan sa Blue Ribbon Committee, ugali niya na hindi patapusin yung sinasabi ng witness, di ba? Ugali niya na binabara niya na hindi niya pinapatapos yung sinasabi ng witness na dapat patapusin mo yung kanyang kwento. Hindi yung babarahin mo, tatakutin mo, susupalpalin mo, hindi. Hayaan mo munang magkwento. Pagkatapos niyang magkwento, at saka ka magtanong. Tsaka mo ilatag yung iyong mga ebidensya habang nagtatanong ka dun sa witness. Kaso hindi po ganun ang nangyayari. Papanood din naman yan hanggang ngayon naman, di ba? Hanggang ngayon, kapag siya po ang binabara niya yung mga resource person, which is hindi dapat ganoon po. And hindi, kung mapapansin niyo po yung pong mga accusation yung mga sinabi ni PBBM, nag-a-accurate po lahat po yan, tumutugma sa yung sinabi ni PBBM, tumugma po doon sa investigasyon ng ICI, ng DPWH na si Vince Dizon, ng Blue Ribbon Committee na si Chair Ping Lacson. Kasi yung mga talagang si Ping Lacson po tumutok sa investigasyon ng flood control. At lahat po ng mga sinabi ni PBBM tugma po doon sa mga inilibas na mga nakuhang ebidensya po ni Ping Lacson, ng mga staff niya. O diba? Tugma, not like yung kay not like yung kay Marcoleta, bukod sa kulang na nga po yung kanyang
yung mga pinagsasabi ng kanyang mga witnesses, tapos hindi na nga nagpakita. Tapos ang gusto niya pa is ilagay sa witness protection program itong mag-asawang Diskaya na hindi naman, incomplete po ang kanilang affidavit, incomplete po yung kanyang story, pero gusto niyang ilagay sa witness protection program itong mag-asawa. Tapos gusto niya pang ilagay sa witness protection program na si Gutesa na incomplete din. Puro incomplete nga po eh. Incomplete statement si Gutesa. Incomplete statement itong mga Diskaya. Pero gusto niyang ilagay sa witness protection program. O, di ba? Saan ka nakakita ng chair ng Ribbon Committee na gano'n? Saan ka nakakita ng di ba? Incomplete. Yung isang araw lang nagpakita si Gutesa na, wala na. Ginulo nila yung hearing ng Senado. So ngayon pinaghahanap. Dahil nga di ba? Gustong kumpletuhin, gusto nating malaman, makumpleto yung kanyang kwento. Para maiugnay po kay Romualdez. Kasi hindi ba gusto nilang ipakulong si Romualdez, gusto nilang magkaroon ng accountability si Romualdez. Kahit kami gusto namin. Kaya kami gusto namin hanapin si Gutesa. Pero nagtago ba or tinago? Kasi nga, gawa-gawa lamang. Nagpakita po yung dalawang gumawa ng affidavit, yung dalawang katrabaho ni Gutesa, na pinabulaanan po nila na naghahatid sila ng bag-bag na salapi. Wala daw silang kinalaman dyan. Hindi daw totoo yan. Obviously, parang hindi naman, kasi hindi naman kabisado ni Gutesa yung affidavit niya. Mismong affidavit niya, hindi niya kabisado. Yung mismong kwento niya yun eh. Hindi niya kabisado. Mas kabisado pa ni Marcoleta. O, diba? Siguro yan, si Robin, napaghahalata niya na yung pagiging masyadong, pinopolitika na masyado ni Marcoleta. Itong sa Senado. At nasisira po talaga ang imahe ng Senado. Grabe, no? Ito pong 2022, talagang sirang-sira po ang imahe ng Senado sa mga korap na politiko at sa mga bobong politiko na ibinoto ng mga bobong botante. Pasensya na po sa word ko pero masakit man, pero yun po ang totoo. Sirang-sira po ang Senado. And ngayon, naglabasan na nga po yung mga bulok. Tinitwist nila ngayon yung kwento. Diba? Tinitwist nila. Kaya daw hindi lumalabas kasi may 5 million daw na patong sa ulo, na kesyo, alam daw kasi mga galawan ng mga bangag. Mga gunggong pala kayo eh. Wala nga kaming kaalam-alam kay Gutesa. Kayo mismo, dinala nyo sa Senado. Gustong mag-witness na inuugnay si Romualdez. Tapos, parang baligtad nga eh. Ewan ko ba po. So, ewan ko lang kung ano naman itong drama na to ni Boy Mukbang. No? Alam naman po natin sa politika, mga balimbing, baligtaran. Tapos dito, sa kabila naman, kapag alam na lumulubog na po yung kanilang partido, yung kanilang grupo, lilipat na naman sa kabila. Mga galawang politiko po yan. Huwag tayong magpapapaniwala dito kay Robin Padilla. No? Mga galawang kriminal, siya na rin nga nagsabi, 'di ba? Best actor daw ang mga politiko. So yan. So wag tayong magpapabudo dito sa sinabi ni Robin Padilla po, ha? At itong si Bulldog na si Marcoleta na umaasa na maging chair ng Blue Ribbon Committee, Mario Jose. Paano po mangyayari para magiging circus tayo nito kapag si Marcoleta ang naging ang naging chair ng Blue Ribbon Committee? Wala pong pupuntahan ng kaso. Kung sino-sino nilang pong ilalagay sa witness protection program. Isipin nyo, ha? Alam niya na bababa siya kinabukasan sa pwesto. Papalitan siya ni Ping Lacson. Alas 8 ng gabi, ipinasa niya po yung application na maging witness itong mga Diskaya. O hindi ba ang kagaguhan? Hindi man lang, kahit man lang ipinaalam sa group chat na magpapasa siya ng application para
i-apply ng witness protection program itong mga diskaya.